Pinuntahan namin yung isa sa pinakasikat na spot dito sa may lugar namin tuwing spring season. Hi guys! Ako nga pala si Judy, isang factory worker dito sa may Japan. Araw nga ng linggo ngayon kaya gagala kaming magkakaibigan. Isang araw nga lang ni Yasumi namin o yung rest day pero imbis na ipahinga nga namin ay pupunta kami ngayon sa may Asahi Funagawa Spring Quartet. At sa mga nagtatanong kung saan ba ako dito sa Japan ay taga Toyama po ako. Mula nga sa amin ay sasakay kami ng Manyoseng train at bus para makapunta kami sa isa sa pinaka-famous na tourist spot dito sa may Toyama. Inabot nga din ng 4 hours yung biyahe namin at buti nga nakisama din yung panahon. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon guys. At yung mga nakapila nga dito ay dun din pupunta sa may Asahi kung saan kami pupunta. At andito nga kami ngayon sa Tomari Station at ito nga yung sasakyan naming bus papunta sa may Asahi. Kaya kahit isang araw lang yung rest day ay susulitin na dahil isang beses lang sa isang taon tong spring season. At kung tatanungin niyo ako guys, ito nga yung pinaka-favorite season ko dito sa Japan ay ang spring season kasi sobrang ganda. Makakita ka ng iba't ibang kulay. Alam niyo ba guys kung bakit ito sulit puntahan? Dahil meron itong 4 na tanawin sa iisang lugar. Yun ay ang cherry blossoms, dilaw na rapeseed, makukulay na tulips at ang bundok ng Tateyama na may snow. Grabe, sobrang gaganda nga ng mga tulips na to kaso nga lang bawal lapitan. Yung unang punta ko nga dito ay pwede mong makita yung mga tulips ng malipitan pero ngayon kasi may harang na. Alam niyo ba nakaraniwan lang tong lugar na to kasi hiwa-hiwalay mong makikita ang mga ito pero dito sabay-sabay silang lumilitaw sa iisang view. Sobrang ganda nga mag-picture, mag-video at mag-picnic at mag-date dito. Tingnan nyo guys kung gaano kaganda tong lugar na to. Kahit pangalawang beses ko na nga itong nakita, hindi pa rin talaga ako magsasawa. Yung tipong pupunta ka rito ng may problema pero uuwi kang walang problema. Grabe yung creation mo Lord. Thank you po. Dahil isa po ako sa nakaranas na makita kung gaano kaganda yung nilikha mo. Alam niyo ba na mahaba ang hanay ng mga sakura dito? Mga nasa 1.2 kilometers na may 280 pirasong mga puno. Tapos may layers ng iba't ibang kulay sa harap at puting bundok sa likod. Parang natural na painting. Kaya sikat ito sa photographers at travelers na naghahanap ng perfect spring shot. Binubuo nga siya ng color pink, sakura, yellow, rapeseed, iba't ibang kulay ng tulips at white snow na bundok ng Tateyama. Sobrang vivid ng contrast kaya kakaiba kumpara sa typical sakura spots dahil nagbibigay nga din siya ng cinematic view. Libre lang din to puntahan, walang entrance fee, pero may optional donation lang. Kaya sulit kahit budget trip lang. Pinapangalagaan nga din ito ng mga local farmers at community kaya ramdam mo yung authentic Japanese countryside vibe niya. Kaya naman kung ikaw ay nagbabalak mag-spring season dito sa Japan, ay pumunta ka na sa Asahi Funagawa Spring Quartet dito sa may Toyama dahil bihira mong makita ang kombinasyon ng bulaklak, snow mountains at river sa iisang lugar. Perfect ito kung gusto mo ng relaxing nature trip, unique sakura experience at pangmalakasang photos. At kung magbabalak nga kayo pumunta dito guys ay bandang April para maganda talaga yung experience nyo sa spring season. April 8 nga daw nag-bloom yung cherry blossom dito pero dahil may pasok kami sa trabaho ay April 12 na lang kami pumunta, araw ng linggo at rest day namin. Pero siguro umulan nga rin dito kasi dry na nga yung sakura, nalalagas na. At hindi ko pa nga napapakilala yung mga kasama ko ngayong araw. Yan nga si Alex, si Abby, yung mga kabatch ko at si Senpai Shirin. No napagod nga kami kanina kakalakad ay naisipan naming magpahinga muna dito sa ilalim ng puno ng sakura. Medyo marami nga rin tao ngayon, paano ba naman kasi rest day kaya yung iba nagpa-family bonding, picnic at date. Medyo malamig nga din dito, paano ba naman kasi napapalibutan siya ng bundok tapos may malapit na dagat. Kaya perfect lang din tong nasuot ko na winter top. Paano ba naman kasi nung unang punta ko rito ay nakasuot ako ng dress na sobrang nipis. Hindi ko nga inakala na ganun pala kalamig dito. Alas 12 mahigit nga kami nakapunta dito pero ngayong oras nga ay alas 2 mahigit na. Hindi na nga rin kami magtatagal dito dahil meron pa kaming pasok bukas sa trabaho. Nung mga oras na nga neto ay nakakaramdam na kami ng gutom dahil wala pa kaming lunch. Buti na lang talaga nag-almusal kami ni Abby ng umaga. Nagluto nga si Abby ng tosino at kumain kaming dalawa. Inaya nga namin si Alex pero tapos na nga daw siyang kumain ng cup noodles. Tapos si Senpai Shirin naman nag-aayos pa ng sarili. Kaya nauna na kami ni Abby na kumain. Nambibili na nga kami ng pagkain. Yung iba nga dito ay ubos na nga daw. Buti na lang ito, meron pa. Ito na nga lang din yung binila namin, yung fish. Pero yung nasa loob niya munggo. Grabe sobrang sarap nga rin niya. 200 yen lang din siya. At pabalik na nga kami neto ng Toyama para kumain sa McDo. Thank you nga kay Jonathan sa boyfriend ni Senpai dahil nilibre niya nga kami ng pagkain kaya ang naging gastos lang namin ay ang pamasahe. So yun lang guys, salamat sa pagsama sa video na to. Sa uulitin. See you in my next video. Bye!